As of 7:55, heto naman po ang latest partial and unofficial count mula sa Transparency Server. 58% na po ito ngayon. Ang nangunguna sa pagkapangulo, Duterte. Pangalawa, Poe. Pangatlo, Rojas. Pang-apat, Binay. At pang-lima, Santiago, Defensor. For Vice President, nangunguna po, Marcos. Pumapangalawa, Robredo. Pangatlo, Cayetano. Balikan natin yan for Vice President. Balikan ko lang po, no? Ang unang nangunguna sa pangalawang Pangulo ay si Marcos, ang pangalawa si Robredo, pangatlo Cayetano, pang-apat Escudero, pang-lima Trillanes, at pang-anim Honasan. Tingnan naman natin ang mga nangunguna para senador. Nangunguna po si Villanueva, pangalawa si Drilon, pangatlo Soto, pang-apat Lacson, pang-lima Gordon, pang-anim Hontiveros, pang-pito si Zubiri, pang-walo si Pangilinan, pang-siyam si Pacquiao, at pang-sampu si Gatchalian. Siyempre, meron tayong pang-labing isa, si Recto, at pang-labing dalawa si De Lima, pang-labing tatlo si Tolentino, pang-labing apat Osmeña, at pang-labing lima Romualdez. Pang-labing anim, Domagoso, pang-labing pito Gingona, pang-labing walo Colmenares, pang-labing siyam Petilla, at pang-dalawampu Lapid. Nag-tweet naman sa isa't isang ilang anak ng mga presidential at vice presidential candidates. Nagbiroan pa nga sila. Kaya binansagan ito ng netizens ng hashtag Tropa Goals. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan. Kung gaano kainit ang palitan ng mga maanghang na salita ng mga presidential at vice presidential candidates, tila kabaliktaran ito sa ugnayan ng kani-kanilang mga anak. Ang panganay na anak ni Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos na si Sandro, nag-tweet sa anak ni Presidential Candidate Grace Poe na si Brian Paula Manzares. Sabi niya, good luck. Pabirong sagot ni Brian, hey pinsan, tsaka nagpasalamat. Ipanalangin daw ang malinis na laban lalo't nasa kamay na ng bayan ng hatol sa eleksyon. Tinweet din ni Sandro ang anak ni Presidential Candidate Mar Rojas na si Paulo. Matagal daw silang di nagkikita. Best of luck daw at hiling niya magkita-kita sila ulit sa lalong madaling panahon. Sinagot naman ito ni Paulo ng good luck at God bless. Pagkatapos ng eleksyon, yayaan niya ring lumabas si Paulo. Magpinsan sina Paulo at Sandro, ang asawa ni Senador Marcos na si Atty. Lisa Araneta Marcos, pinsan ni Rojas na isa ring Araneta. Paulo's my cousin. And Brian, I actually, a lot of the time, we'd be sat next to each other in sauna. So that's how I met him. And you know, it's always good. I sent all of them a little good luck message because, you know, at the end of the day, they're all our parents and we're all nervous for them. And I'm sure they're the ones who know how I feel. Hashtag Tropa Goals ang bansag ng mga netizens sa tatlong mga anak ng kandidato. Hot topic din ang anak naman ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si Sebastian. Steve Dailisan, nakatuto, 24 oras. Samantala, 4 na preso po sa Dumaguete City ang pumuga isang araw bago ang eleksyon. Ang ilang preso naman sa Bayawan, Dagupan at Abra maagang nakaboto. At nakatutok si Cesar Apolinario. Para di makasagabal sa botohan dito sa Bayawan City East Central Elementary School sa Negros Oriental, inagahan ng mga taga-COMELEC ang pagkuha sa mahigit 100 balota para sa mga presong boboto. Pagkatapos ay dumiretso sila sa Bayawan District Jail sakay ng service ng Bureau of Jail Management and Penology at sinimulan ang botohan. 161 preso ang bumoto rito. Isa sa kanila, babae. Mabilis at maayos ang botohan. Kaya natapos agad pasado alas 10 ng umaga. Pero may ilang hindi nakaboto dahil wala sa listahan. As mandate sa BJMP and sa atong Constitution, ang hindi pa na-convicto ng mga inmates ay may right pa sila to vote. So the right of suffrage is still exercised. 3 hanggang 5 presinto kada silid-aralan o mahigit 700 botante ang inaasahang boboto rito sa eskwelang ito. At dahil nagkaproblema sa vote counting machine o VCM, ay napagdesisyonan na tapusin muna
ang botohan dito sa eskwelahan ito, saka pa lamang ipapasok ng kinatawan ng COMELEC ang lahat ng balota ng mga detainee. Saksi ang mga poll watcher. Sa Dagupan City, mahigit 500 preso rin ang nakaboto. Dahil masikip ang mga kulungan, by batch ang ginawang pagboto na natapos agad pasado 2:00 ng hapon. Sa Abra Provincial Jail, wala pang 100 ang presong boboto. Kaya dinala sila sa mga eskwelahan, kabilang ang 75 taong gulang na lolo. Mga ko na yung anak na hindi boto sa kante, kakon, resort to kursipan, gobyerno. Pero sa Dumaguete, Negros Oriental, 4 na preso ang pumuga kahapon, isang araw bago ang eleksyon. Nang hostage pa ng bisita ng bilangguan bago tumakas. Klaro gitong puga, di man ito pagay kung ipapuga to, kita ka po na kay Masig. Wala yung mga gi-hostage ato, katong gi-hostage mo yun. Gi-timing nga, magawas nitong pastora, gi-hostage siya, dala, tutukan. Sa kabila nito, tuloy ang botohan kanina sa bilangguan sa Dumaguete. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Up next, celebrity couples Marian Rivera at Dingdong Dantes at Regine Velasquez at Ogie Alcacid may panawagan matapos bumoto. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Bakit nga